Welcome to my channel, Glecious TV. Hello guys, i-update ko po kayo sa mga plants natin after po ng bagyong Christine. Hindi naman po masyadong na-damage. So bagong gamas po ako ngayon. Dito lang po, dadalawang pulo lang muna. Kasi yung Christine po ay signal number 1 lang tayo at hindi naman po masyadong mahangin. Kaya hindi masyadong na-damage ang ating mga halaman. At ngayon po ay bagyong Marcy na. Pero bago magbagyong Marcy ay Leon. So yung Leon po, hindi naman po tayo nagkaroon ng signal. At kaya tuloy-tuloy pa rin po ang blessing mula sa ating halaman kasi hindi po siya na-damage ng bagyo. So kung makikita nyo po ay ang dami pong buko. So ginawa ko po sa kanya, trinim ko po yung puno kanina. Tinanggal ko yung mga dahon para lumaki na maayos yung mga bunga. So ito po yung pinagtanggalan ko. Ayan. Yung mga trinim ko kanina na mga dahon at pinagamasa. So nilagay ko muna dyan para madry muna siya, makompose. Magkaroon ng mga tinatawag nating good bacteria para sa decomposing. So kailangan ko yun para ma-distribute yung nitrogen sa ating mga halaman sa ugat. So ito hindi ko pa po nalilinis later on kasi may gagawin pa po tayo. So ito muna ang dalawa. So ang naging bagyo natin ay Christine, Leon, tapos Marcy. Sunod-sunod po yon. Pero dun po tayo nagkaroon ng signal sa bagyong Christine. Yung nagdaan ko pong video ay before ng bagyong Christine. And then this one is ano po, hindi na po siya after ng bagyong Christine kasi ang dami na rin lumampas na bagyo, Leon at saka si Marcy. So this time ay after bagyong Marcy. Pero si Marcy po ay current pa rin, nasa dagat nga lang siya. So hindi pa rin po umalis ng PAR, Philippine Area of Responsibility, pero wala po tayong signal kasi medyo malayo-layo po sa atin. So blessed po tayo at sana po ay mawala ang bagyo para hindi po madamage ang halaman ng ibang lugar. Kasi alam naman po natin na pag bumabagyo ay namahal ang gulay. So ayan po, ang daming bunga. Ayan. Mga buko. Ito katulad nito, tatlo. Ang dami. Mga buko po ito. Ayan, 1, 2, 3. Tapos yun pa. Tapos ito. Tapos meron pa din sa baba. Ayan. Meron pa po doon. Ang dami. Ayan o. So tayo po ay blessed kasi dire-diretso siya. Yan, ang dami So punong-puno po siya. Tapos ito ring isa Yan. Tapos meron dito, meron doon. Ayun. Tapos ito po ay bagong suloy. Ayan ang ganda ng bagong suloy. Kasi tumagilid po siya. Ayan, tumagilid. Ito po kasi ay nadala ng hangin nung nagdaan. So, mahaba na siya, tumagilid. Yung puno niya. Ang tendency, nung tumagilid po siya, biglang sumuloy naman itong straight na bago. So, kaya po siya ay lumago, dumami. Tapos parang ito rin po, ito po yung pahabol. So hindi ko pa po siya nalilinis at saka yung nandito. So ang nangyari rin po dito ay humapay din po dahil ng hangin. Ayan, humapay po siya. Ito hapay na hapay siya. So hindi ko pa rin po ito nalilinis. And then sa paghapay po niya, biglang nagsulputan ito. Biglang dumami ang sanga. Ang dami tumubo na pa-straight.
magpapa-straight po yan. Dahil po humapay siya. So yan, may ibubunga na rin po. Ayan. Ayan. May buko na rin siya. So, ang nangyari po ay ito ay yung mga napagpilian ng binhi. Itong dalawa. Yun. At saka ito. Kaya medyo maliit po siya at medyo na-delay. Unlike po nung dalawa dong malaki. Na yun ang pinakaunang binhi na maganda. So kaya po siya ay mas malaki at mas maganda at mas naunang bumunga. Ayan. So update ko rin kayo ng mga halaman ko doon dahil na doon po yung ibang talong at saka yung pepino. Ayan, naandun po yung mga talong ko. So pumasok tayo dito sa gate. And then, pakita ko sa inyo, ito ay pinalago ko na snake plant na rounded and pointed. At yan po ay ating ihehilera dyan. So, inaayos pa lang po natin. May nag-hype po dun. Ang aking friend, ayun, nagsasasayaw. Ayan, so yan po ay ihilera na natin dyan. Later on, ayusin po natin sa lansa niyan. Maganda to kasi hindi siya masyadong malago. So pupuntahan po natin yung ating mga talong. So medyo ano pa po, masukal pa. Inaayos po natin yung iba nating mga plants kasi ang daming nagbagyo nagdaan, hindi ko masyadong maitindi. Tapos ito po yung ating binhiin na pepino. Ayan, naninilaw na po siya at malapit na siyang ma-harvest para sa buto. So, ang napansin ko dyan, nilagyan ko po ng fertilizer. Titingnan ko kung makaka-recover, pero hindi po siya naka-recover. Dahil po, siguro nabinhian ko agad ng isa. As in, kahit nalagyan ko ng fertilizer, ay talagang nag-lapse na siya. So, kukuhanin ko lang yung binhi at papatayin ko na itong puno kasi tingin ko hindi na siya gaganda. And then, ayan po, mga talong ko ay ayan o, nagbububungan na. So, medyo masukal o. Hindi ko ba naiintindi po na masyado kasi ang dami kong iniintindi, pero later on po lilinisin ko yan. Ating mga okra, marami na pong bunga. Marami na po akong nakuha dyan ng mga nagdaang araw. So hindi ko lang nabibidyo kasi nga minsan nalalakas ng ulan. Ayan, ang dami pong bunga na ating talong. Ayan o. Daming bunga ng ating talong. So, nakakatuwa kasi after ng bagyo, hindi po tayo masyado na damage. Kaya, less pa rin po. So, ito po ay tinalian ko. Ayan, nilagyan ko ng tali kasi dadagdagan ko pa po ang aking halaman. Ang laki-laki ng binyo. Ito po ibibinhiin ko. Ang laki-laki oh. Ang laki. Bibinhiin ko po yan. Kaya nilagyan ko ng tandaan na tali para hindi po kuhanin ng asawa ko at baka kuhanin ay pambinhi yun. So, expected ko dito, baka malaps po agad ang punong are dahil na binhian ko po nung maaga. Yan, ang lalaki ng bunga. So, pwedeng i-harvest siya pamprito. So, kaya po nagbinhi agad ako kasi nga gusto kong dagdagan yung pananim ko ng talong. Kasi nga marami pang medyo bakante dun sa paparon ay tataniman po natin. At mas demand po ang talong sa aming ulam. Kaya ito po ang dadagdagan natin na mga punla. So nagbinhi na ako para hindi na uli ako bibili ng binhi. Libre na. So kung malaps man po ang punong ito dahil sa aking pagbibinhi, ay meron pa naman akong ibang inaasahan na puno katulad nito. Marami pa naman. At saka marami pa naman maiibunga yung susunod na aking mga itatanim.
So, ayan, ang dami po. Yung naglinis po ako ng kaunti doon, kaso nga lang marami pa rin po kalat. Ayan, medyo mahaba-haba na po ang ating video, kaya sa susunod na lang po uli. So, may mga bago po akong tanim na salay. Tsaka naandun, may mga salay po doon, mga bagong tanim. Ayan. So, araw-araw po, tanim-tanim lang para dire-diretso po tayo maka-harvest ng ating mga kailangan sa kusina. Ang ating bell pepper. Dami po. Dami niyang bunga. Ayan. So, nakakatuwa kasi tayo po ay nakakautay na lagi makapag-harvest. Welcome to Glacius Garden. Thank you po for watching and subscribe. Sana po ay patuloy niyo ako suportahan. So, madilim pa rin po ang ating bundok at mukhang uulan pa rin. And goodbye guys. Sa susunod po ulit. Ayan. Tinanggal ko na mga dahon ng papaya. At nung mga nagdaang bagyo ay baka biglang tumumba. Ayan. Dilim po ng langit. Guys, matagal tayong hindi nakapag-upload kasi lagi pong walang signal dahil nung mga nagdaang bagyo na damage po ang ating network. So, ngayon po ay nag-vlog po ulit tayo. And thank you po. So, ito may bunga na yung ating lemon. American lemon. So guys, ako po ay nag-video po ng gabi at mas maganda po pala kapag gabi. Kasi kapag sili po ay nangingibabaw yung kulay ng yung mga bunga. Ang bunga po natin ay color nag-start sa white, tapos nagiging yellow green, tapos nagiging orange, tapos nagiging red. So, ang ganda po niyan tingnan pala sa gabi. Kitang-kita yung mga bunga. And trinay ko lang namang i-video siya ng gabi. Pag araw ay okay rin naman, pero mas nangingibabaw po yung colors ng bunga pag gabi. Kasi palibasa pag green po ay matingkad na kulay. Kaya medyo sa dimness. Siyempre, dahil ang color po ng ating leaves ng sili po ay dark green. So, medyo nag-fade yung appearance niya sa dilim. Ayan, binidyo ko po ngayong araw yan sili. So, hindi na siya ganon ka visible yung mga bunga. Visible pa naman pero hindi naman po ganon ka visible katulad ng sa gabi. So, ngayon ko na-realize kung bakit yung mga nagsasampagita ay sa gabi o madaling araw nag-harvest ng kanilang mga bulaklak kasi yung kanilang bulaklak ay kulay puti. Yung pala yung dahilan, mas mabilis makita po nung nag-harvest yung mga dapat na i-harvest. So, yun po. Ganun po pala ang way ng pag-harvest ng sampagita. So, na-imagine ko lang po yun. Shinare ko lang po dito kasi nakita ko yung difference niya kapag gabi. Napansin ko lang po kaya shinare ko. So, ito po yung garden natin. Ang lalago na natin mga luyan dilaw. At ayan po ang ating mga Persian shield. So, ito yung pinagputulan nung dating nating in-experiment na yung pala talbos sa matured. So, talbos ang napapakinabangan sa propagation. And then, ayan po. Sa malayo po, ayun, nakikita natin okra. And then, yun, may kaunting kamatis. Yun na lang po yung natitira at yun po itatanggalin na.
kasi matanda na, so papalitan na ng bago. Thank you for watching. Hope you subscribe to my channel, Glecious TV, and click the like button